pag-ibig at kapayapaan. Ang aking ibinabati sa bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus. Mula ngayon at magpakailanpaman. Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng dakilang Panginoon. Aking na iniibig na mga kapatid, sa pagdiriwang ng San Sinukob, ang tinatawag ninyong Pasko na siyang katuparan ng pagparito ng dakilang manunubos. Bakit isinilang siya? Siyang sabsaban o aking na iniibig na mga kapatid. Upang ipakilala ng dakilang Ama ang pag-ibig at ang kababaang loob sa sanglibutan. Kung inyong babalikan ang gawi ng tao nung dakong una, bago isilang ng Kristo sa sanglibutan, ang wika sa santong kasulatan, ang gawi at ugali ng tao ay nahalintulad sa hayop. Aking may iniibig na mga kapatid. Ang isang bagay na tinatawag na sabsaban, kung saan nanginginain ang mga hayop o aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga't, sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng kasalanan ng mga tao, isinilang ang isang Jesus na siyang ilaw ng sanglibutan o aking may iniibig na mga kapatid. Katotohanan nga, kung inyong pagmamasdan at limilibiin ang gawin ng tao, siya ay mayroong pagka-Panginoon. At nung dakong una, aking may iniibig na mga kapatid, kung ikaw isang malakas, makapangyarihan, ang lahat ay naglilingkod sa iyo, o aking may iniibig na mga kapatid. At maging sa panahong ito, ang gawin ng tao ay nahalintulad din ng dakong una, sapagat pinapanginoon ng tao ang kanyang kapangyarihan. Pinapanginoon ng tao ang kayamanan, ang kanyang lakas, o aking may iniibig na mga kapatid. Subalit, hindi yan ang turo ng inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa, sapagkat kung paano naglingkod ang Diyos sa tao, ganyan din ang paglilingkod ninyong gagawin sa inyong kapwa o aking na iniibig na mga kapatid. Kung sino ang ibig manguna, siya ang maglilingkod sa lahat. At kung sino ang huli o aking na iniibig na mga kapatid, titingnan niya ang kanyang kasamahan sa unahan o aking may iniibig na mga kapatid. Ngayon, sa larangan ng buhay na yan o aking may iniibig na mga kapatid, katotohanan nga, mahirap ang tao na makatalikod sa sanglibutan. Sapagat naakit pa rin siya ng alindog ng sanglibutan, nabibingi pa rin siya sa kalansing ng salapi o aking may iniibig na mga kapatid. At dahil yan, nagiging bulag siya sa pangangailangan ng kanyang kapwa. Naging bulag siya sa paggawa ng kabutihan o aking may iniibig na mga kapatid. Kayo,
na malayo na ang inyong narating sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Ang payo ng kaitasan, huwag niyong balikan ang nakaraan sa inyong buhay. Huwag niyong balikan ang kadiliman sa inyong buhay, bagkos magpatuloy kayo at magpatuloy kayo sa inyong pagtakbo sa larangan ng buhay o aking may niibig na mga kapatid. Hindi kayo tumatakbo sa mga bagay na dulot ang sanglibutan. Tumatakbo kayo sapagkat ano ang layunin ng inyong buhay ay makamit ninyo ang pangako ng dakilang Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Katotohanan nga, nagtitiis kayo. At sa pagtitiis na yan, maraming tumalikod sa Panginoon. Sapagkat hindi nila makayanan ang tiisin na yan, sapagkat itinuturo nila ang pagtitiis, isang krus na pasan sa kanilang balikat o aking mainiibig na mga kapatid. Subalit, ano ang wika sa santong kasulatan? Magala kayo at magala kayo. Kung kayo'y nagtitiis sa buhay na yan, sapagkat ano ang wika ng dakilang Ama? Sa inyo ang biyaya at kapayapaan na nagmumula sa kaitaasan. Ang tiisin ng buhay o aking may iniibig na mga kapatid ay isang pag-aaral upang matamo ninyo ang kaunlaran ng inyong mga espiritu o aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga kayo na nagtatsaga na makinig lagi na sa mga kabatayaan, puspusin ninyo ang inyong mga sariling kakuan na kayo humaharap sa dakilang Ama na mayroong kalinisan ang inyong puso o aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, mapalad kayo. Kung kayo'y laging napapasalilong sa biyaya ng dakilang Ama, mapalad kayo sapagkat idinala kayo sa isang paaralan kung saan nagkaroon ng pagbabago ang inyong buhay. Nagkaroon ng pag-asa ang inyong buhay. Nagkaroon ng kapayapaan ang inyong buhay o aking may iniibig na mga kapatid. Kayo nung dakong una ay malayo sa inyo ang Diyos. Subalit sa ngayon o aking may iniibig na mga kapatid, kayo'y malapit na sa Diyos na inyong sinasamba at inyong pinanaligan o aking may iniibig na mga kapatid. Magpuri lagi po salamat sa dakilang Ama. Ano man ang dumating sa inyong mga kalagayan, kalungkutan man, kabiguan man, kaligayahan man, tagumpay man, huwag niyong kalimutan lagi na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lagi nagbibigay paalaala sa bawat isa sa inyo o aking mahiniibig na mga kapatid. At kayo, na laging sinasambit ninyo ang pangalang Panginoon, Panginoon, magpapakatalino kayo sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa sapagkat hindi lahat na tumatawag sa Panginoon, hindi lahat ay nananalig at sumasamba at nagtitiwala sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. O aking mainiibig na mga kapatid, maging matapat kayong mananampalataya at magpatotoo kayo sa inyong pananalig at paniniwala na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat o aking mainiibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan, ang santong kasulatan, dadating ko kayo sa Ebanghelyo ni Apostol Marcos, Kapitulo 10, 43 hanggang 45. Pakibasa. Ano ipinakilala ng Kristo sa tao? Ang tinatawag na kababaang loob at kaamuan. Isang unang binitiwan ng dakilang Ama sa sanglibutan. Ang maging mababa sapagkat yan ang tuntungan ng iyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Muli,
iniwan ko sa inyo ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kapayapaan. Naway ladong managana sa inyong mabuong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at pag-asa na siyang laging gumagabay sa bawat isa sa inyo, na may kapangyarihan, kaluwalhatian, at ang pag-asa na siyang lagi lang nagbibigay sa inyo ng kaluwalhatian, na sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo, ang maghari nawa sa inyong lahat, ngayon at magpakailan pa. Mga iniibig, magpuri kayo at magpasalamat sa oras na ito. Dahil sa kapanganakan ng Diyos Ama, na siyang pumapatnubay sa bawat isa sa inyo, nagbibigay ng kaliwanagan, nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa, sapagkat ang Diyos ay lagi lang pumapatnubay sa inyo sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, na ang inyong inaasang-asan ay malakas kayo, palagi kayong masigla, palagi kayong binibigyan ng buhay na walang hanggan, sapagkat ang Diyos ay iisa lamang upang siya ang laging papatnubay sa inyong mga buhay, sapagkat naririyan sa inyong mga puso. Linisin ninyo ang inyong mga puso't kalooban at isipan upang mamalagi sa inyo ang kabanalan ng banal na Espiritu Santo. Na sa umagang ito, magpuri kayo at magpasalamat sa pangalan ng banal na Espiritu Santo, sapagkat lagi kayong pinapatnubayan, ginagabayan, binibigyan ng maraming oras, binibigyan ng lakas ng katawan, binibigyan ng buhay na walang hanggan. Na sana sa oras na ito, mamalagi sa inyo ang pag-ibig. Pag-ibig na nagbibigayan ng bawat isa. Dahil yan ang palatandaan ng pagkakaisa, pagmamahalan, pagkasundo-sundo ng bawat isa. Linisin ang inyong mga puso't damdamin at kaluluwa, kalooban, upang kayo'y manatili sa mabuhay na kalooban, manatili kayo sa pangalan ng Ama, sapagkat kayo'y tunay na mananampalataya. Binibigyan kayo ng pagkakataon upang manatili ang inyong mga puso't damdamin sa araw-araw. Huwag ninyong pababayaan ang inyong mga kalooban na kayo ay dadaigin ng mga masasamang isipan, kundi linisin ang inyong mga puso, patawarin ang mga pinagkasalanan, patawarin ang mga anak na nagkaroon ng kasamaan sa inyong mga kalooban, sapagkat panahon na, mga minamahal kong mga anak,
upang kayo manatili sa kalinisan. Manatili kayo sa banal na pagpapala ng Diyos, sapagkat yan ang kinakailangan upang kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon kayo ng pag-asa. Magkaroon kayo ng banal na pagpapala ng Diyos, Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo. Sapagkat yan ang kinakailangan at hinahanap ng Diyos sa kaitaasan upang kayo'y manatili sa kalinisan. Bigyan ninyo ng pagkakataon ang inyong mga puso't damdamin at kalooban upang kayo'y magkaisa, magsama-sama na may bukal sa kalooban. Maghari nawa sa inyong lahat ang pagkakari ng Diyos, Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo. Sapagkat ang Diyos ay namamalagi sa inyong mga puso na kung bigkasin ninyo ang patawarin mo po ako, Ama, iyan ay manatili na ang inyong kalooban ay magkaroon ng kaliwanagan ng inyong mga isipan, puso at damdamin. Sapagkat iyan ang hinahanap ng Diyos sa bawat isa na ang mananampalataya ay tunay na ginagawa ang lahat ng kalooban na may banal na pagpapala ng Diyos at binibigay ang tunay na pagkakataon ng bawat isa upang tanggapin sa inyong kalooban ang banal na salita ng Diyos at Ama. Sumain lahat na ang salita ng Panginoon tuklasin sa Juan 3:16. Maliwanag, mga minamahal kong mga anak. Manatili kayo nawa sa lahat ng oras na ang salitang binigay ni Juan Bautista sa inyo ay tunay na pagpalain kayo ng Panginoong Hesukristo na ang salitang iyan ay lagi ninyong ingatan. Lagi ninyong tunghayan sa inyong mga puso't damdamin at kalooban kung kayo ay nakakatupad ng inyong mga tungkulin na hindi biro-biro lamang, kundi manatili kayo sa kalakasan at tunay na pananampalataya at pananalig tungo sa tatagumpay ng inyong mga kaluluwa at espiritu sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo. Maghari nawa sa inyong lahat ang pag-ibig na walang hanggan at ang pagtatagumpay ng inyong pananalig at pananampalataya sa Diyos, Ama, ang maghari nawa sa inyong lahat ngayon at magpakailan pa man. Ako'y si Apostol Juan Bautista. Adios. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa bawat isa. Mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, minsan pa ay ipinagdiriwang ang isang alaala ng pagkasilang ng isang Jesus sa sabsaban. Dito ang bawat isa mga iniibig na mga kapatid, tunay, na nagbibigay galak sa bawat puso. Sapagkat ang karamihan ay naghahangad ng maraming kabiyayaan mula sa kaitaasan. Sapagkat ang pagkasilang ng isang Jesus ay tunay nga na isang biyaya sa bawat isa.
na upang mula sa kahirapan at kamangmangan, ang bawat isa ay makatatanggap ng tunay na kaluwalhatian ng dakilang Panginoon. Subalit ano nga ba ang sinisimbolo ng bahaging yan sa buhay ng mga tao? Ito ay upang maipakita na mula sa kababaan ng bawat isa, ang dakilang Panginoon ay nagbibigay tanglaw upang ang bawat isa ay makasilaw ng kaliwanagan. Na ang kadilimang kanilang daladala, ito ay tunay na mawala. Mapalitan ng tunay na kaliwanagan. Ako bagay nagkasalita ng ayon sa laman, kundi ng ayon sa Espiritu na siyang tunay, na siyang binibigyang diwa ng layunin ng dakilang Panginoon. Na sa iba't ibang uri ng kalagayan ayon sa laman ng kanyang mga nilikha, katotohanan. Walang makapagsasabi na sinuman ay di makapaglilingkod, sapagkat ang biyaya ay inilalatag sa bawat isa, sa anumang kalagayan, sa kasalatan at sa kasaganaan. Subalit sino nga ba mga iniibig na mga kapatid ang tunay na makatatanggap ng bahaging yan mula sa dakilang Panginoon? Yung tunay ng kanyang Espiritu ay kanyang inihandog sa harapan ng dakilang Panginoon. Na ang lahat ng bagay ay kanyang tatalikdan at narito ang isang hayag at malinis na katauhan ang siya lamang nararapat na tumanggap sa tunay na biyaya ng dakilang Panginoon. Ano nga ba ang sinasaad ng bahaging ito, aking mga iniibig na mga kapatid? Kayo nga ba'y laging tinuturuan na lamang upang kayo na lang ay laging tumatanggap? O ang tunay baga na biyaya ng dakilang Panginoon ay upang ang bawat isa ay mga tuto sa kanyang pagbibigay? Mga iniibig na mga kapatid, ang pag-ibig ng Panginoon ay kanyang isinasaboy sa bawat isa upang ang bawat isa ay mga tuto, upang ang bawat isa ay di manatili sa kamangmangan. Kung papaanong naglatag ng batas sa bawat isa upang inyong mga sarili makaligtas mula sa mga kasalanan. Ano nga ba ang inihahayag ng bahaging ito upang ang bawat isa ay maihanda sa lalo't higit na paggawa na inaasahan sa bawat isa? Na kayo mula sa inyong mga sarili ay huwag niyong makita ang inyong kalagayan ayon sa laman, kung tunay na ninais niyong sumunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Sapagkat yung lamang nahanda, na tulad sa isang malinis sa sisidlan, ang maaaring bigyan ng malinis mula sa kaitaasan, sapagkat katotohanan, kung ang bawat isa ay hindi masisikap sa pagbabago ng kanyang sarili, ano nga ba ang kanyang tatanggapin mula sa kaitaasan? Kayo rin ang magbibigay ng kadumihan sa mga bagay na mahalaga at karapat-dapat. Mga iniibig na mga kapatid, kayo'y binigyan ng pagkakataon upang pagsama-samay sa paaralang ito. Sapagkat kayo'y binibigyan ng pagkakataon at isang pagkakatiwala upang sa mga pamamagitan ng mga bagay na inyong tinatanggap, magkaroon ito ng kabuluhan sa inyong mga sarili. Inyo itong maunawaan na walang bagay na ibibigay ang Panginoon na hindi niya hahanapin ang tunay na bunga ng mga bagay na yan. At ang mga bunga na yan, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay yung paghandog ng bawat isa ng tunay na kawang gawa ayon sa kabanalang inilalahad ng kaitaasan.
At ang pagbubunga na yan o aking mga iniibig na mga kapatid, ay hahanapin ang tunay na katiyagaan at pagtitiis ng bawat isa. Na dito ay tuturuan mo lang bawat isa na maglinis ng kanyang sarili at pagdakay. Kanyang hahanapin kung paano nga ba ang daan patungo pa doon sa kasakdalan. Hindi ba't ito ang hinanap ng isang mayamang binata? Na bagamat kanyang nasunod ang batas ng dakilang Panginoon, subalit ano lang ang mga bagay na ito upang ang kanyang sarili ay mailigtas. Subalit ano nga ang hinahanap ng dakilang Panginoon sa bawat isa? Na ang bawat isa ay maging sakdal sa kanyang kalagayan. Sapagkat ang tunay na hinahanap ay kamanggagawa. Ang tunay na hinahanap ay yung gagawa at maglilingkod sa ubasan ng dakilang Panginoon sapagkat tunay. Maraming aanihin subalit kakaunti ang manggagawa. Kaya nga't inilalahad ko ang bagay na ito sa bawat isa upang kayo sa inyong mga sarili. Ano nga ba ang layunin ng ipinagdiriwang ng bahagi na ito? Ito ba gayong paulit-ulit na lang na ang kasiyahan ay nabubunsod lamang sa panlabas na inyong kalagayan? Bigyan nga ninyo ng daan ng mga iniibig na mga kapatid ang kaluguran ng isang espiritu na tunay na maging malaya, na sumusunod sa harapan ng dakilang Panginoon, na ang bahaging ito ay tunay niyang nililinang kayangat mula sa kanyang sarili. Pinagsisikapan niya na ang kanyang sarili tunay niyang malinis sa harapan ng dakilang Panginoon. Subalit ang bahaging yan, minsan pang aking babanggitin, ay hindi magtatapos sa ganyang aspeto, sa ganyang kalagayan, sapagkat kinakailangan ang bawat isa ay magbata, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi ganun din sa kanyang kapwa na tunay niyang kapatid sa pangalan ng dakilang Panginoon. Kaya nga't ang pag-ibig na yan, mga iniibig na mga kapatid, ay pag-ibig na walang pagtatangi, na siyang paulit-ulit na sa inyo'y itinuturo. Subalit sino nga ba ang tunay na ito'y laging nauunawaan at tunay niyang isinasa puso ang bagay na ito? Kaya nga't minsan pa, kung sa bahaging ito ang inyong kagalakan ay nilulubos nyo, lubusin nga ninyo ito sa pag-ibig ng dahil sa kalooban at layunin ng dakilang Panginoon. Ito ngayon ang bahagi na sa inyo'y aking iiwan at harinawa ang pag-ibig at ang kapayapaan, ang siyang manaig lagi na sa bawat isa mula ngayon at lagi na ang inyong kapatid. Sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailanman. Aking ng mga inibig, naway sa muling pagkakataon ng inyong karsan ay nasa harapan ng dakilang Ama. Nang inyong mga espiritu at kalyo ay doon na naglikod sa kanyang harapan at ang mga alitagatahin na nasa ituraban na naway na iwan upang ngayong kabuuan ay may nandun sa harapan ng dakilang. Sapagkat dakilang at mo, nararapat lamang na ang bawat isa'y magkaloob ng kanyang parasan upang dakilang at upang natugawan ng dakilang Panginoon ng kanyang pinakataisting na pananangin na nagsusumang at nagbibigay pa po sa nag-iisang dakilang Panginoon. Kaya sa aking mga iniibig, kung kayo man ay nakakaramdam ng panibalahan at ng kailangan,
Naway sa pagkakataong ito'y mapalitan ang kalakasan sa pagkat at nag-iisang Diyos ang nangyayari na inyong mga kaisipan ay isa lamang pinapasunod. At ito ang makaloong palad ng dakilang Panginoon sa kanyang hangarin sa bawat isa. Kung paano kayo tinuturuang mamuhay ng mainam, dala-dala ang pag-ibig at kaunahan na may kababaang puo, naway bawat isa sa inyo'y matutong tumanggap ng puo, higit sa lahat ay gumawa ng kung ano ang nararapat at kung ano ang naisip ng dakilang ang sapagkat maaari kayong tumingin sa harapan. Maaari kayong magsambit ng mga salita, ngunit ang magtutuwid ng inyong mga gawain ay ang ebanghelyo ng dakilang Panginoon. Kung ito lang ay pangahawakan ninyo at isa sa buhay sa inyong pamumuhay sa sanlibutan. At kung ito nga ang pipiliin ng bawat isa, higit na kagalakan ang naghihintay sa inyo aking mga iniibig sa mga dakilang araw ng tulad nito, sapagkat ang pag-ibig ng dakilang Ama ay hindi na lamang paglalahad sa mga tumatang, kundi magiging kaisa kayo ng kaitaasan na nagbibigay kay sa kung ano ang layunin ng dakilang Panginoon sa bawat puso. Naway ito ang marin ng inyong mga puso, aking mga inibig, na makiisa ka sa dakilang Panginoon sa kanyang dakilang layunin ng inyong pagpupuno sa kanyang pigil ay hindi buha o tumatangis kung hindi naroon ng kagalakan at naghahandog kayo ng inyong panalangin na itunay sa Diyos. Panalangin na kung saan kayo ay nakipag-ugnayan sa asa at naghahandog ng kabulihan at ipinapakwit ang Panginoon na pagtatagumpayan ko ng bawat bahagi na inyong itinuturo sa akin. Naway ito ang maging naising na inyong mga puso, na sa bawat pag-ipag-ugnay at sa bawat pagkakataon, dala-dala din ng may kagalakan sa inyong mga sarili, kayo ay nakapaglilikod na ito. At nagagampanan ng bawat kapit kung ano ang tulo ng dakilang Panginoon. Dito ko sa inyo isipan ang makalas na pag-aaral sa umaga. Muli, ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyong malagi ngayon at magpakailanman ang inyong kapatid sa isang pag-aaral buwan, Ebapis sa humingang pag-ibig at ang kapayapaan ng sa bawat sa iilihan kung dati kinagkakalo. Patuloy na sa inyo binubuksan at ibinabahagi aking mga iibig na mga kapatid. Wala ngayon at magpakailan pa. Ang tubig ng buhay ay patuloy na ibinibigay sa bawat isa ng mananampalataya sa kanyang mga anak na patuloy na humihingi at tumakatuka sa kanyang pintuan. Na sa pamamagitan niya nito mga iniibig ng mga kapatid, makita at inyong masusilayan ang kanyang salita. Na sa pamamagitan ng inyong pagparito, muli na kayong umaharap sa dakilang Panginoon. Ano ang inyong ibibigay? Ano ang inyong iyahandog? Sa bahagi ng pag-aaral na inyong ginagawa sa Panginoon.
Ano ang inyong pinagandaan ng iniibig ng mga kapatid? Na ang inyong mga salita ay tunay ng karunungan na nagmumula sa dakilang Panginoon. Na kung kayo ay tatawagin kanyang pawakis, anong bahagi ang inyong nasilayan sa inyong mga pagkatao upang kayo ay tawagin karapat-dapat na tawagin sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig ng mga kapatid, ang bawat isa sa inyo ay inaaralan ng patuloy na binubuksan sa kanyang pag-aaral. Patuloy ang bawat mga banal upang ang bawat isa ay tunay ng makabalik sa sinapupunan ng dakilang Panginoon. At kung kayo ay magkakaroon ng pagkakatibay ng paghahagi ng pagbalik sa harapan ng dakilang Panginoon, ano nga ba ang insisipisa aking mga iniibig ng mga kapatid? Sapagkat bawat isa sa inyo patalino, kailanman ay ang bawat isa sa inyo binigyan ng karunungan ng dakilang Panginoon. Nakikita ba ninyo ang inyong mga sarili? Natitilayan ba ninyo ang inyong mga pagkatao na mga bigtis na yan ay tunay ng nagbibigay sa inyo ng karunungan at kabanalan pabalik sa harapan ng dakilang Panginoon? Natisino ba ninyo ang inyong mga kaisipan damdamin sa looban na sa inyong pagkarito kayo ay tunay na handang marapat at kayo tunay na handang gumawa sa kanyang bahagi, sa kanyang pangalan. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang bawat pag-aaral ay patuloy na binubuksan sa bawat isa sa inyo upang ninyo rin naman makita at masilayan sa inyong mga sarili. Gano'n yung mga pinaghahandaan ng tigil ng dakilang Panginoon. Gano'n yung mga binibigyan ng panahon sa pagkakataon nito na inyong mga buhay na hindi lamang kayong tatawag sa pamamagitan ng inyong mga bibig sa harapan ng dakilang Panginoon ng Diyos ko, bagkus ang bawat isa sa inyo ay tunay na handang marap at tunay na handang gumawa sa kanyang pangalan. Ito na nga ba ang inyong dinanais ng inyong mga puso? Ito na nga ba ang inyong binubong sa inyong mga pagkatao? Ang layunin ng inyong mga espiritu na sa pamamagitan ng inyong pagpalito, hindi na nga kayong kinilig pa ng mga bagay na inyong kapigatian, ng mga bagay na nagbibigay sa inyo ng magulundihan ng isang libutang ito, sapagkat nalalaman ninyo sa inyong mga sarili, kayo ay tunay na humihingi ng kanyang bahagi, ng kanyang pangalan at ito ay ang kabanalan. Dala-dala kami ang kabanalan ng dakilang Panginoon natin mga iniibig ng mga kapatid. Dala-dala ba ninyo sa inyong pagnanasa na kayo ay tunay na magkaroon ng bahagi ng pag-ibig ng dakilang Panginoon na kung ano man ang inyong ibigan at tunay yung ang pangangapaka sa sarili dito ating mga iniibig ng mga kapatid. Ito ang ginanais ng dakilang Panginoon. Sapagkat bawat isa sa inyo ay tunay ng kumakatok sa harapan ng dakilang Panginoon. Sino nga ba ang pabubuksan? Sino nga ba ang nakakakilala sa kanyang nais? Sino nga ba ang sumusunod at gumagawa ng kanyang mga putos na sa harapan ng dakilang Panginoon? Anong sa inyo tunay? Tunay na binubuksan. Ibigin ang dakilang Panginoon ng una higit sa lahat ng inyong buong pagkatao. Hindi na walang pag-aaral lamang. Hindi na walang pagtatakasing mga sarili. Sapagkat bawat isa sa inyo ay may bahagi ng dakilang Panginoon. Nakikilala ba ninyo ito aking mga isibig, mga kapatid? Nakikita ba ninyo ang inyong pagkakakilanlan sa harapan ng dakilang Panginoon? Na kung ang kanyang salita, na kung ang kanyang bahagi ay tunay na binubuksan ng Espiritu na sa inyo ay tunay na binibigyan ng pagkakataong pakilala. Nakikita ba ninyo sa inyong mga sarili kayo ay tunay na naglalakad sa patungang ito na mayroong kanyang mahal? Sapagkat bawat isa sa inyo ay nagmula sa harapan ng dakilang Panginoon. Bawat isa rin ay tunay na sumusunod at nagnanais na makatubog at makakain sa kanyang pigil. Binibigyan ba ninyo ng pagkakataon ng inyong mga sarili? Maging isang matibay na mga nagpalataya. Magkaroon ng bawat isa ng isang pagkakakilanlan na ang inyong Ama ay tunay na sa inyong patuloy na umiibig.
ito rin ba ang inyong ipinibigay sa kanyang harapan? Aking mga iniibig na mga kapatid, ang lahat at ang bawat isa ay tunay ng kinudala sa sanglibutan nito upang mag-aral. Upang sa pamamagitan ng inyong pagparito, inyong ang makikala ang bahagi, ang inyong kinangailangang bitawan sa inyong mga sadaki, upang kayo di naman ay maghaganap sa kanyang harapan. Upang ang bawat isa sa inyo ay tunay ng magkaroon ng isang pananampalataya sa inyong mga sarili, sa kanyang pangalan, na anuman sa inyo tunay na iharap sa sanglibutan nito, ito ay tunay ng pagwawa ng bahal, bagko sa inyong mga sarili, kakakitaan kayo ng pagnanasa. Anong makagi sa inyo na dakilang Panginoon? Mga iniibig na mga kapatid, nakikita ba ninyo kung gaano kahalaga ang isang panahon? Nakikita ba ninyo kung gaano kahalaga ng bawat pagtitipon sa pigig ng dakilang Panginoon na sa pamamagitan ng maliliit na panahon na ibinibigay sa kanyang harapan? Buo ba ninyong nakikita ang inyong mga sarili na gumagawa at binibigyan ng pagkakataon na maunawaan ng kanyang salita? Sapagkat bawat inyong pagparito, bawat pakikinig na inyong ginagawa, sa bawat salita ng dakilang Panginoon ay tunay ng mahalaga, sapagkat ito ang kanyang salita. Ito ang kanyang pagkakakilanlan. Ito ang kanyang pag-ibig na sa inyo ay tunay na binibigay na kailanman ay walang maiiwan sa sanglibutan ito, bagkus ang bawat isa sa inyo ay tunay na kakasamahin sa kanyang parisip. Mga iniibig na mga kapatid, ito ba ang inyong ninanais? Nang bawat isa sa inyo ay tunay ng magkaroon ng kaganapan sa inyong mga sarili. Sapagkat tunay na ang inyong mga kakiligan ay patuloy pa rin sa sanglibutan nito. Patuloy pa rin ang paglikahos ng isang buhay na inyong nakikita sa sanglibutan nito. Ano nga ang inyong nakikita sa inyong mga sarili? Ano nga ang inyong binibigyan ng panahon? Binibigyan niyo ng pag-aksaya sa buhay na sa inyo'y binahagi ng dakilang Panginoon. Sapagkat bawat nilalang, bawat na nagbibigay panahon sa kanyang salita ay tunay ng mainam. Maging isa nga kayong mainam na bahagi na nagmumula sa dakilang Panginoon, mga itig na mga kapatid. Maging isang banal na ang bawat isa sa inyo. Linisin nga ninyo ang mga kaisipan damdamin at kalooban. Linisin nga ninyo ang mga magkatao upang nang sa ganun sa inyong paglilingkod sa kanyang harapan na sa inyong paglalakbay sa sanglibutan nito ay hindi na nga kayong magpupunta. Hindi na nga kayong maghahanap pa ng mga bagay na sa inyo nakapagbibigay ng panandalihan maliw. Bago sa inyo na nga hanapin ay ang kanyang katwiran, ang kanyang utos, ang kanyang pag-aaral. Ang inyong mga nagis sa inyong mga pagkatao ay ang kanyang bahagi, ang pagkain na sa inyong dadalhin hanggang sa kamatayan. Na sa inyong mga sarili, aking mga iniibig na mga kapatid, ay tunay mga pangahawakan, ang pag-ibig ng dakilang Panginoon na animalang sa inyo ay tunay na makita sa sanglibutan. Ito'y ininangalang lalagpasan. Ito'y ininangalang tatalikuran, sapagkat ang iniibig ng dakilang Panginoon ay huwag namang madumihan pa. Ang bawat salita na sa inyo binigay ay huwag namang makalimutan pa, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang nagaganap at tunay ngang bigyan pa ng masigit na panahon ang bawat pagbabahagi sa kanyang harapan. Sapagkat dito niya lamang makikita ang kabusugan ng Espiritu. Dito niya nga lamang makikita kung gaano ang kagalakan ng dakilang Panginoon patuloy na nagbabahagi sa bawat isa sa inyo. Ganyan yung haring bigyan ng panahon at kagalakan ng inyong mga sarili, sapagkat ang minanasan ng aking mga inibig na mga kapatid ay makasugon sa isang pananampalataya na binubuksan sa bawat isang sisi. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ay patuloy na binabahagi
sa aking mga iniibig na mga kapatid, mula ko na magpakailanman. Ako ang sa inyo'y patuloy na nag-apuntong Espiritu Santo ng katutukan. Paalam.